Good morning, brothers and sisters in Christ. This morning, akong i-share is nasa Book of Matthew, chapter 16, verse 26. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Sa kuno yung benefits na to kung naangko na nimo ang tibuok kalibutan pero malaglag ang imong kalag. Kalibutan dagang kay gina-offer money, fame, pleasure, power, prestige. Kini nga mga butang money ang kina-desire sa matag usa, even sa Christian o dili Christian. Kaning money is Bible pa is the root of all kinds of evil. Hindi lang kay money ang tao makasala kung dili kaning fame, kini nga mga butang ang power mo ni siya bisa pag maangkol mo niya tanan pero ko malaglag mo kalag. Loss gyapon ka, diba? So gansi gyapon ka sa Bisaya pa, gansi ka malaglag mo kalag. To lose your own soul is to die without the right relationship with Christ and spend eternity in the lake of fire. Ang tao malaglag kung wala siya ay right relationship with Christ, spend eternity in the lake of fire. Note nga hell is real, so real ang hell, mao na ang final destination sa usa ka tawo. Dili nimo pwede mapalit ang kaluwasan di sa bagong sa kakasikat diri diyan pag naa ka sa posisyon sa bagong sa kadagang kwarta, pag-abot sa kaluwasan di man na mapalit di sa bagong sa imong impluwensya diri. Magpuyo gid ka dito sa lake of fire kung ikaw walay relationship diya kang Christ. In this context, the Lord was predicting the suffering and death and resurrection. Even Christ gained the whole world. Si Christ na siya tanan, pero tanawon mo iyang life, nagsuffer siya. Gabi iyang sufferings pero sa kalibutan. Kung makita nimo ang Passion of Christ, dili pa na mao nga sufferings ang gidefine sa Bible nga iyang pagantos. Tapos namatay siya og nabanhaw, tapos nakiguban siya sa iyang amahan, sa atong God the Father. The same gyapon sa ato as Christian. Sufferings dito sa kalibutan is temporary. Bahala pobrita, bahala dili kayo ito yan nakwartaan, pero kabalotang atong sufferings is temporary. Then after kita di mo na ito na moabot may isang kinabuhi ang kamatayon. Ang advantage sa ito as Christian is na ay resurrection diya kang Christ. Mo na gi-promise mo na gi-promise ni Christ sa ato, which is ang heaven. Rejecting Christ may temporary earthly gains, but it comes at the worst possible price.
So ang pag-reject na to kang Christ dahil sa kalibutan, kung imo siya i-reject, temporary na siya. Kining mga naging mo din sa kalibutan, abot sa imong kinabuhi karon, is temporary na siya. But remember, sa imong mali na desisyon nga wala ka mag-serve sa Ginoo, it comes a worst possible price. Worst possible price. Mo na pinaka naay price nga imong angkon, which is hell. Wala magid ka lugar na ang destination sa usa ka tawo once nga siya mamatay. Kung mag-serve siya kay Christ, mamatay siya after death judgment, padulong siya sa langit. Pero ang tao mamatay nga walay Christ, padulong siya sa impyerno. Muna siya worst nga possible nga price nga maangkon sa tao nga nag-reject ang Christ. In Matthew 16:24, if any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up the cross and follow me. Kung bisan kinsa ka nato nga mahimong gusto nga mahimong followers ni Christ, you must turn from your selfish ways. Selfish ways is kato ato mga dating mga binuhatan, mga dautan nga binuhatan, ato ginang piyaan o talikdan. Take up the cross and follow me. Take up the cross. So pag-serve lagi sa Ginoo dili sa yon na mga kalisod, na mga pag-antos, mga circumstances nga dili nato sa madawat. Pero ang advantage is ang grace o ang gahom nga naa sa ato, ang gihatag sa Ginoo sa ato is enough na ma-overcome nato mga pagsulay. Then sunod kaniya, follow, sunod ato sa iya, sunod ato sa iya. To take up the cross is reference of being condemned to die. Jesus' statement is a symbolic of a total final commitment. Ang pag-take up sa cross daw, pag-asa to sa cross, is a reference of being condemned to die. Nga pag-serve to sa Ginoo is taman gid sa atong kamatayon. Statement of symbolic na total final commitment nato sa iya. Wala gyud ato sa hangtod sa atong kamatayon, hangtod sa atong last breath, nagitay final o total na commitment nato diya sa iya. Di kita mo give up. No turning back sa atong mga past, sa atong mga past experience. Since nga kita gipasaylo na niya, kung nakailata sa iya, sunod lang sa iya. In other words, one needs to be willing to give up everything in order to be a follower of Jesus Christ. So pag-serve sa Ginoo is kailangan lagi tayo give up anything na may mong hindrance or obstacle sa atong pag-serve sa iya. Kailangan nato yun ang i-give up. Especially kita mga followers ni Christ, kung unsa man mga struggle nato karon, makababag sa ito pagpangalagad sa Ginoo, ato na siyang i-surrender. Surrender na to na. If a person reject Jesus Christ and become the richest, most powerful person on earth, he has still made poor decision. Kung usa kuno ka tawo gi-reject niya si Christ, so na bisan na himo siyang kwartaan sa tibuok kalibutan,
magpabilin pagyapon siya nga poorest person dito sa kalibutan. Sooner or later, earthly things will be paid away. Ito kay kining naasa to karon guys, mga butang na naasa to karon, imong nakita karon mawala na siya. Kay temporary na siya guys. Magsuon, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what they have done. So sa Matthew 16:27, God will reward each person according sa ato mga binuhatan. So Ginoo mo bless nagdepend sa atong binuhatan. So diliblay ang Ginoo sa imong buhat karon, diliblay ang Ginoo sa imong pag-antos karon, tanan nga nagtabo sa imong kinabuhi, ang Ginoo nagtanaw sa imo, nagtanaw sa ato. So guys, brother and sister, careful ta sa atong pag-serve sa Ginoo, because ang Ginoo serious kayo sa ato ug wala siya binuwang. Salamat. God bless.